Ilang araw na nga lamang po at matatapos na muli ang taong 2023. At marahil masasabi natin kung paano naging matapat ang Diyos sa atin sa taon na ito bilang isang iglesia o bilang mga individual na Kristiyano. Pero paano ba natin tinitingnan ang pagiging matapat ng Diyos sa atin, again, bilang isang iglesia o marahil bilang mga individual na Kristiyano? Ito ba ay dahil maganda ang ating karanasan? O dahil ba pinagpapala tayo ng Diyos? Marahil hindi talaga mali yan, pero kung hanggang dyan ang ating pagtingin, marahil masasabi natin na hindi kalooban ng Diyos ang pagsubok sa buhay Kristiyano. Pero hindi ganyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa katunayan, ng mga pagsubok man ay ginagamit ng Diyos para sa ating paglago. Para tayo ay mas maging mabuting Kristiyano. At yan nga ang sinasabi ni James sa kanyang sulat. Again, kung bakit sinabi niya na ituring daw nating buong kagalakan kapag tayo ay nahaharap sa sari-saring pagsubok. Marahil walang dahilan na ituring natin buong kagalakan ang sari-saring pagsubok na marahil pwedeng dumating sa atin kung wala itong mabuting ibubunga sa atin. Hindi ganon. Pero hindi nga laging ganito ang karanasan ng mga Kristiyano. Ito ay nagpapakita lamang na ang usapin sa buhay Kristiyano ay hindi yung iyong mismong kaligtasan o yung iyong kaalaman dito. Kundi kung papaano ka namumuhay dito, papaano ka namumuhay sa kaligtasan na yon. Marahil pagdating sa pasikot-sikot sa doktrina, marahil wala kang problema dito, pero papaano mo ito inilalapat sa iyong buhay? Marahil walang masama na maging passionate ka sa isang doktrina o sa isang paksa na marahil mabigat, pero papaano ka namumuhay sa iyong nalalaman sa salita ng Diyos? At ito marahil ang hamon sa atin. At ito nga yung hamon na makikita natin sa sulat na ito ni James. At muli, iniimbitahan ko yung buksan ng inyong mga Biblia sa sulat ni James. Sa ating handout, ang ating text ay chapter 4 verse 1 to 10, pero nag-adjust ako. Ang atin lamang pong teksto ngayon ay mga Santiago 4 mula talatang 1 hanggang 3. James chapter 4 verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi: saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Sa ating mga nakaraang mensahe, nakita natin na merong kaguluhan o disorder na umiiral sa kalipunan ng mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James. At malinaw yan sa ating teksto ngayon. Ipinakita dyan na merong pag-aaway at digmaan, merong fighting and wars na umiiral sa kalipunan ng mga mananampalatayang ito. Ngayon, bakit ito nangyayari? Ayon na rin kay James, yun ay dahil sa kanilang pagnanasa. Ngayon, marahil may itatanong natin, masama ba ang magnasa o maghangad ng isang bagay? Marahil walang masama dito, pero yung pagnanasa o paghahangad na tinutukoy dito ni James ay masama.
ang salitang ginamit dito sa Greek ay hedonei, na ang simpleng ibig sabihin lamang ay pleasure, pero pag sinabing hedonei, kadalasang iniuugnay yan sa makasalanan o makasariling kalayawan. May mga ilang bahagi sa Biblia, gaya sa Lucas, sa sulat ni Pedro, pero pansinin niyo lamang ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat kay Tito, kabanatang 3, talatang 3, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, etc. So, yun yung salitang ginamit. So, dyan mapapansin nyo na kapag sinabing hedonei or pleasure, yan ay laging pumapatungkol sa sarili mo, o sa makamundong pagnanasa. At hindi marapat na umiral ang ganyan sa atin. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa tinatawag na Christian hedonism. Meron bang parang Christian pleasure? So dyan, nagkakaroon tayo ng ideya kung saan galing ang salitang hedonism, ay galing sa salitang Griego na hedonei. Ngayon, bakit hindi marapat umiral ang ganitong pagnanasa sa atin? Sa bawat Kristiyano, ay nakita natin na ito yung sanhi ng pag-aaway at digmaan sa iglesia na kung saan hindi dapat mangyari sa atin. Kaya ito yung mensahe na nais kong dalhin sa ating kalagitnaan. Ang makasarili o makamundong pagnanasa ay nagbubunga ng pag-aaway at digmaan sa iglesia na hindi marapat mangyari o umiral. Ang makasarili o makamundong pagnanasa ay nagbubunga ng pag-aaway at digmaan sa iglesia sa kalipunan ng mga mananampalataya na hindi marapat mangyari o umiral. Gusto ko pong linawin na hindi lamang ito ang pinagmumulan ng pag-aaway at digmaan sa iglesia. Napakaraming bagay ang pwedeng pagmulan ng fighting and wars sa iglesia. Pero isipin nyo kung merong makasarili o makamundong pagnanasa sa atin, sa bawat isa. Hindi pa pagmumulan niya ng pag-aaway at digmaan. Yan ay pinapakita dito ni James. Sa katunayan, sa ika-4 na Makabeyo, ay sinabi doon o ipinakita doon na kung nadoon daw yung pleasure, nadoon yung hedonei, nadoon yung kahambugan, pag-iimbot, thirst for honor, paglalaban o rivalry, at marami pang iba, kasama yung walang habas na pagkain or gluttony. At yan yung pinapakita dito ni James. Ang sabi ni James sa unang bahagi ng talatang 2, kayo'y naghahangad at kayo'y wala, kayo'y pumapatay at nag-iimbot, at kayo hindi nagkakamit. Again, sabi niya, kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Medyo controversial yung binanggit dyan na kayo'y pumapatay. Alos lahat ng commentator ay parang tinitingnan niya na figurative lamang or figure of speech na ang kanilang ginagamit na patunay niyan ay yung sinabi ng Panginoon na yung pagpatay nga ay hindi lamang parang literal, kundi sa pagsasabi mo lamang ng masama sa iyong kapwa, yun ay pagpatay na, parang may point yun. Pero hindi po malayo na dahil sa paghahangad, dahil sa pagnanasa sa isang bagay, ito ay pwedeng mauwi sa literal na pagpatay. Ang sabi, mayroong pag-aaway at digmaan, saan pwedeng mauwi yon? Ang pinaka-worst noon ay pwedeng mauwi sa pagpatay, yung sinasabing parang hindi mo matanggap, parang frustrated ka sa isang bagay na iyong hinahangad. Ang dulo noon ay pwedeng mauwi sa pagpatay.
So mapapansin nyo nagagawa ng hindi marapat na pagnanasa o paghahangad. Ngayon, ano yung pinakaugat ng paghahangad o pagnanasang ito? Simple lang, yun ay dahil nais mong magkaroon ng isang bagay na marahil hinahangad o ninanasa mong yun. Ngayon, kung tutuusin, pwede naman sana nilang matanggap ang kanilang hinahangad o ninanasang ito. Pero anong dahilan kung bakit hindi nila natatanggap ang bagay na ito? At ito yung ating tutunghayan sa ating mensahe ngayong hapon, dalawang bagay. Una, kabiguan na humingi. Kabiguan na humingi. At pangalawang bagay, humihingi ng maling motibo. Humihingi ng muling motibo. So yung unang bagay na masasabi natin na dahilan kung bakit hindi nila natatanggap ang anumang bagay na hinahangad nilang yon ay dahil sa kanilang kabiguan na humingi. Nabanggit ko na kung tutuusin, pwede nilang matanggap kung ano man yung isang bagay na kanilang hinahangad sa kanilang buhay, pero ang problema ay hindi sila humihingi sa Diyos. Ang linaw ng sabi ni James sa huling bahagi ng talatang 2, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. So mapapansin nyo na meron namang sagot sa tila problema na meron sila. Pero ang problema, hindi sila humihingi sa Diyos. Totoo na ang pinakadahilan kung bakit hindi sila tumatanggap sa Diyos ay dahil sa kanilang maling motibo. Yan yung tutunghayan natin mamaya. Pero bago yon, dapat ay makita muna natin kung gaano kahalaga ang paghingi sa Diyos. So ang kabiguan na hindi matanggap ang ninanais sa Diyos o yung iyong hinahangad ay dahil sa kabiguan na humingi sa Kanya. Ay kung maalala nyo lamang yung ikalawa nating mensahe sa ating seryeng ito, sa chapter 1 verse 5 and following, ipinakita doon na kung kulang daw tayo sa karunungan, ang sabi ni James, humingi tayo sa Diyos. At ang kapansin-pansin na makikita natin doon ay ang Diyos daw ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hindi lang basta nagbibigay, kundi sagana daw. At hindi nanunumbat. So mapapansin nyo kung gaano kahandang magbigay ang Diyos sa mga humihingi sa Kanya. Sa katunayan, binanggit doon ay sa lahat. Ibig sabihin, sa lahat ng mga mananampalataya at kasama tayo doon. Bagaman nga ang tinutukoy sa chapter 1 verse 5 ay patungkol sa karunungan, pero hindi natin maitatanggi na anuman ang hingi natin sa Diyos, kung ito ay Kanyang kalooban, makakaasa tayo ng Kanyang pagtugon, makakaasa tayo ng Kanyang pagbibigay. At ito marahil ang hindi naunawaan ng maraming Kristiyano. Meron nag-iisip na dahil alam na raw ng Diyos ang kanyang pangangailangan, hindi na raw niya kailangang humingi sa Diyos. Hindi na raw niya kailangang manalangin. Ay hindi po totoo yun. Totoo na alam na ng Diyos ang ating pangangailangan bago pa man natin hingin ang mga bagay na yon. Matthew chapter 6 verse 8. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo hihingi sa Diyos. Meron nag-iisip na totoo naman na alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Pero bago pa man natin bago pa man natin matanggap ang mga bagay na yon, napakahalaga ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa katunayan, yan ang relasyon na inaasahan sa atin ng Diyos. Ang inaasahang relasyon sa atin ng Diyos ay merong pag-uusap, merong komunikasyon. Kaya nga bahagi ng kanyang itinurong panalangin ay dapat ay regular.
Dapat palagian ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang sabi niya, give us this day our daily bread. Sinabi niya doon na, hindi sinabi doon na bigyan tayo ng pagkain, isang linggo, isang buwan, isang taon. Hindi ganon. Sa katunayan, ipinapakita nga dito yung maging sa mga tukso, dapat araw-araw humihingi tayo ng gabay sa Diyos. Hindi lamang sa paghingi natin ng ating pangangailangan, ng ating kakainin sa araw-araw, maging sa usapin ng pagsisisi, dapat nga araw-araw. Muli, totoo na ang Diyos ay nagbibigay kahit hindi tayo humihingi sa Kanya. Pero hindi yan ang karaniwan. Ang karaniwan at ang inaasahan pa rin sa atin ng Diyos ay humingi tayo sa Kanya. Magsalita at makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Hindi naman siguro naayos sa atin ng Diyos na basta na lamang tayo bibigyan. At kung ganyan ng Diyos, marahil masasabi natin na hindi siya mabuting Diyos. Baka nga masasabi pa natin na baka konsentidor ang ating Diyos. Pansinin niyo halimbawa yung ating relasyon sa ating mga ama sa lupa. Hindi naman siguro na naisip sa atin ng mga ama o ang ating mga ama o tatay sa lupa ay basta na lamang tayo bibigyan. Ang gusto pa rin sa atin ng ating mga tatay sa lupa ay yung bang naglalambing tayo. Yung bagang sabihin natin sa kanya na tay baka naman, ay naalala ko lamang yung mga nakaraang linggo na ang sabi sa akin ni Lenlen ay tay baka naman sinesenyas yung buhok ay sabi ko sige magpagupit ka na lang muna ngayon sa kanyang rebound. Pero ganyan ang uri ng relasyon na nais sa atin ng Diyos, ng ating Ama na nasa langit. At ang napakaganda nga na kung tayo hihingi sa Diyos ay makakaasa tayo ng kanyang pagbibigay. Malinaw yan sa pangangaral mismo ng ating Panginoong Hesus. Sa Mateo 7, talatang 7 at 8, marahil pamilyar at memory verse ng marami sa atin, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, tumukto kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutukto ay pinagbubuksan. So mapapansin niyo yung katiyakan na kung tayo hihingi sa Diyos, ay makakaasa tayo na tayo makatatanggap sa Kanya. Sinasabing sa panahon na ito, ng Kapaskuhan ay maraming tao ang nagiging mapagbigay. Sabihin na nating totoo yan. Pero papaano kung hindi na Pasko? Pero hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay walang panahon sa kanyang pagbibigay sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay hindi lamang pagka-Pasko nagbibigay. Sa katunayan ng Diyos ay araw-araw nagbibigay at marahil araw-araw ay may bonus. Ang hamon sa atin ay dahil ang Diyos ay handang magbigay sa humihingi sa Kanya, matuto o magkaroon tayo ng kumpiyansa na humingi sa Kanya. Isang dahilan kung bakit marahil wala tayong kumpiyansa na humingi sa ating Diyos, sa ating Ama na nasa langit, ay dahil marahil hindi natin kilala ang ating Ama na nasa langit. Yun marahil dahil sa kaisipan na ibibigay ba ng Diyos ang ating hinihingi sa Kanya. Totoo na hindi lahat ng ating hinihingi sa Diyos ay ibibigay sa atin o makakaasa tayo na ipagkakaloob sa atin. Pero mali na hindi umasa sa ating hinihingi sa Diyos.
Merong humihingi sa Diyos dala ng tinatawag na bulag na pananampalataya or blind faith. Mali yan, pero mali rin na humingi tayo sa Diyos ng walang pananampalataya. Marahil merong mag-aakusa sa atin na ang dahilan kung bakit hindi natin natatanggap yung hinihingi natin sa Diyos, sa atin mismong Ama, ay dahil kulang daw tayo marahil sa pananampalataya. Ay mali din po yan, pero mali rin na humingi tayo sa Diyos ng walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi yung lahat ng ating hinihingi sa Kanya ay maaasahan natin na ipagkakaloob sa atin, hindi. Pero yung tunay na may pananampalataya, ang tunay na anak ng Diyos, ay humihingi sa Kanya, humihingi sa Diyos. At siya'y makakaasa na makakatanggap sa Kanyang hinihingi sa Kanya. Mateo 21, talatang 22, at anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Ako ay namulat sa turo na kung aangkinin mo ang isang bagay, ay sigurado na matatanggap mo yon. Name something and you will claim it. Name it and claim it. Ay hindi po tayo naniniwala dyan. Pero naniniwala tayo na dahil ang Diyos ay mapagbigay, makakaasa tayo ng ating hinihingi sa Kanya. Balit pangalawang bagay na marahil problema ng mga mananampalatayang ito, kung bakit hindi nila natatanggap ang kanilang marahil nais sa Diyos, ay dahil humihingi sila ng maling motibo. Nakita natin ang kahandaan ng Diyos na magbigay sa mga humihingi sa Kanya. Pero bakit nga kung minsan hindi natin natatanggap ang ating hinihingi sa Diyos? Malinaw ang sinasabi ni James, yun ay dahil humihingi sila sa masamang dahilan. At yun daw ay upang gugulin nila sa kalayawan, sa pleasure. So hindi natin natatanggap ang isang bagay na hinahangad natin, marahil sa Diyos, yun ay hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa atin. Huwag nating sisihin ng Diyos. Yun ay dahil sa ating mga kalayawan, marahil sa ating sariling kasiyahan. Gusto kong linawin na ang Diyos ay hindi laban or against sa kasiyahan o kaligayahan natin. Hindi ganyan ang Diyos. At iyan nga, marahil ang mali ng ilan na parang ang tingin sa Diyos ay killjoy, na parang hindi nais sa atin ang ating sariling kaligayahan. Hindi po. Yan ang mali na yung iba na nauwi sa tinatawag na vows of poverty, vows of celibacy, at kung ano-ano pa. Mali ang ganyang kaisipan. Pero ang mali ay kung yung ating hinihingi sa Diyos ay para lamang sa ating kalayawan. Iba po yung lehitimong kasiyahan o kaligayahan sa kalayawan. Ang kalayawan ay bunga ng ating maling pagtingin sa isang bagay. Kaya ka marahil nagkakaroon ng hangarin sa isang bagay ay dahil mali ang pagtingin mo doon. Sa isang bagay na ninanais mong yon. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng inggit sa kanilang puso. Sa ating mga nakarang mensahe, mga sinasabi doon ay mapapait na paninibugho. Yan ang nangyari sa kanila. Marahil nais nilang magkaroon ng isang bagay na wala sila, marahil sa kasalukuyan, na meron naman ang kanyang isang kapatid. Marahil pag nakikita niya, marahil, buti pa si kapatid. Parang gusto ko rin nun. Muli, marahil hindi masama na magkaroon ka ng isang bagay na wala ka, na meron naman ang iyong kapatid. Pero anong motibo mo dito? Ito ba ay dahil gusto mong mabigyang luwalhati ang Diyos?
O para lamang sa iyong kabutihan, para lamang sa iyong layaw, para lang sa sarap ng iyong pakiramdam, ay huwag kang umasa na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang iyong hinihinging ito. Hindi po malinaw kung ano to yung isang bagay na hinahangad o ninanasa ng mga Kristiyanong ito. Marahil ilan sa kanila. Posible daw na ito ay posisyon. Kasi sa chapter 1 verse 1, sabi ni James ay huwag daw maghangad ang marami na maging guro. Marahil may nangangaral tapos merong marahil naghahangad. Sana maging ano din ako, pastor. Marahil maging tagapagturo o mangangaral din ako. Posible rin na kung hindi posisyon ay possession, kayamanan. Pero ano man ito, malinaw na mali ang motibo nila dito. Ito ay para lamang sa kanilang sariling kasiyahan, para lamang sa kanilang self-satisfaction. Walang masama sa posisyon o possession. Ang masama dito ay kung ano yung motibo mo dito. Kaugnay lamang sa kayamanan, kailanman hindi ko nakita na masama ang kayamanan. Ang masama dito ay kung paano mo tinitingnan ito. Sa prayer meeting kahapon, marahil walang masama sa pera. Pero huwag mo namang gawing Diyos o Master ang pera. Wala itong pinagkaiba sa pagkain. Anong masama sa pagkain? Wala. Pero kung wala kang habas kumain, masama na yun. Parang gusto mo dapat marami akong pagkain. Ay bukod sa kasalanan ng katakawan, sa kalusugan, marahil. Ngayon, aasahan mo ba sa Diyos na ipagkakaloob ang hinihingi mong ito kung ganito ang motibo mo dito? Dapat marami akong pera. Dapat masasarap lagi ang aking pagkain. Bagaman sabi nila, medyo nakaka-high blood din yung laging walang ulam, pero masama din marahil yung laging lechon o yung labis-labis. At ganito ang sinasabi ni James sa kanyang mambabasa, bagaman marahil nananalangin o humihingi sila sa Diyos, walang duda na humihingi sila sa Diyos, pero kaagad-agad ang sabi ni James, yun nga, marahil ang kanilang pangangatwiran, humihingi kami sa Diyos, nananalangin naman kami sa Diyos, pero sabi ni James, mali ang inyong motibo, mali ang inyong puso dito. Kaya hindi sapat na nananalangin lamang tayo. Kaya nang nakita natin kanina, bagaman marahil napakahalaga ng paghingi sa Diyos. Pero dapat tama ang motibo mo dito. Kaya huwag tayong umasa sa Diyos na ipagkakaloob sa atin ang lahat ng hinihingi natin sa Kanya. Alam nyo, ang Diyos ay hindi madamot. Minsan nga tayong madamot. Pero alam nyo kung anong motibo natin sa ating hinihingi sa Kanya. Alam ng Diyos ang ating motibo natin sa ating hinihingi sa Kanya. At kung mali ang ating motibo sa ating hinihingi sa Kanya, for your self-gratification, huwag kang umasa na tatanggap ka sa Diyos. Kahit pa mabuti ang iyong Diyos, mapagbigay ang iyong Diyos. Muli ngayong Kapaskuhan ay sa katunayan matagal bago pa man halos bago pa lang ang sinasabing Kapaskuhan o bare months, makakakita na kayo ng nanghihingi o namamasko sa kalsada. Target nila yung mga motorista, marahil may mga gandang sasakyan. Pero anong dahilan kung bakit minsan o sa katunayan ayaw mo silang bigyan? Dahil marahil iniisip mo na baka naman ipag-inom mo lang yan. Baka naman pambisyo mo lang yan. Ay kung ganyang mag-isip ang tao,
lalo na ang Diyos. Ang simpleng hamon sa atin ay sa ating paghingi sa Diyos, magkaroon tayo ng tamang motibo dito. Ang sabi ni Juan sa kanyang unang sulat, Kabanata 5, talatang 14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo pinapakinggan niya. So maging sa ating mga pananalangin o paghingi sa Diyos, mahalagang makita natin ang Kanyang kalooban. Hindi yung kung ano na lamang ang ating hinihingi sa Kanya. Bagaman marahil pwede tayong humingi sa Diyos ng anumang bagay na ninanais natin, pero mahalagang makita mo ang kalooban ng Diyos dito. Ang problema kadalasan, maging sa ating pananalangin, kalooban natin ang nasusunod. Huwag tayong umasa na didigin tayo ng Diyos sa ganyang panalangin. Ang sinasabi ni Juan, ang panalangin daw na dinirinig ng Diyos ay naaayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag lang tayong panalangin ng panalangin. Marahil hindi masama. Pero ito naging problema ng mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James. Maging sensitibo din tayo or mindful sa ating ipinapanalangin sa Diyos. Muli ngayong Kapaskuhan, marahil maraming kahilingan ng tao. Pero ang tanong, yun ba'y kalooban ng Diyos? Ngayong Kapaskuhan, marahil merong nananalangin na sana magkaroon ako ng regalo. Sana makatanggap ako ng regalo. Marahil wala namang masama. Pero kung merong regalo na dapat mong ipanalangin o naisin sa Diyos, yun ay ang regalo ng kaligtasan. At yan ang regalo na hindi mapapantayan. At yan ay na kay Hesukristo lamang. Yan ang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. At kung iyan ang dahilan ng kanyang pagparito sa lupa, nakakalungkot na hindi mo matanggap ang regalong yun. Kaya ang apela ko sa mga narito na wala pang Hesukristo sa kanyang buhay o wala pang regalo ng kaligtasang iyon, sa inyo na marahil nakakapakinig ng mensaheng ito, sa inyong marahil mga tahanan, higit sa anumang bagay sa mundong ito, pakanaisin mo o ipanalangin mo na magkaroon ka ng regalo ng kaligtasan. At muli yan ay na kay Hesukristo lamang. Ang simpleng apela ko sa inyo, magkaroon kayo ng Hesukristo sa inyong buhay. Manampalataya kayo kay Hesukristo. Yan ang problema ng maraming tao ngayon. Tama na nakakalula, nakakalunod, sobra kahit saan katumingin. Grabe ang Pasko, lalo na sa Pilipinas. Pero nakakalungkot yung regalo na dala ni Hesukristo sa sangkatauhan sa mga makasalanan ay hindi natatanggap ng maraming tao sapagkat nabaling ng kanilang mga mata o isip sa mga bagay sa mundo, sa mga regalo sa mundo. Hindi marapat ang ganun. At ito yung nais kong maunawaan ng meron ng Hesukristo sa kanyang buhay. Sa iyo na meron ng kaligtasan na katulad ko. Kung meron ka ng regalo ng kaligtasan, meron ka pa bang hahangarin na iba? Maghahangad ka pa ba ng maraming bagay o maghahangad ka pa ba ng isang bagay na marahil wala ka pero meron ng iyong kapatid na nagiging daan ng pag-aaway at tigmaan na marahil sa kalaunan ay pwede pang mauwi sa pagpatay? Hindi marapat sa isang meron ng Hesukristo, meron ng regalo ng kaligtasan na maghangad pa ng kung anong mga bagay sa mundo na marahil hindi para sa Kanya. Ito nga lamang nakarang linggo, kaya wala ako dito ay umuwi ako dahil namatay yung aking isang pinsan at kaibigan
At ang pinakahangarin ko doon ay kahit sa huling pagkakataon, kahit malang ang kanyang pamilya ay makarinig ng salita ng Diyos. At ang simpleng sinabi ko lang doon, masasabi ko na dahil kasama rin niya ako na bagaman nung maliit ay kumakanta, pero pares kaming nawalay sa Diyos. Bagaman ako'y nanumbalik, siya'y nagpatuloy. Ang simpleng sinabi ko ay nagkaroon lang ng kabuluhan ng aking buhay dahil kay Jesucristo. Saan mo tinitingnan ang iyong buhay? Na marahil may kabuluhan sa mundo ba? Masasabi kong hindi at hindi mo kailanman tatamo na yung ganong uri ng buhay na marahil masasabi mong mabuti o maayos liban kay Jesucristo. Bagaman nga marahil hindi masama na maghangad ka pa ng isang bagay bukod sa kaligtasan, pero mahalagang makita mo ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na ito. At ang isang kalooban ng Diyos na pwede kong sabihin sa iyo muli sa inyo na mga wala pang Jesucristo sa inyong buhay, ay yung magkaroon kayo ng kaligtasan na nasa Kanya lamang. Kaya sana ay lilipas na naman yung taon na to na hindi nyo natatanggap ang regalo ng kaligtasan. Nakakalungkot. Marahil nakatanggap o makakatanggap pa kayo ng regalo. Ano man to, hindi masama, pero sana ay yung pinakamainam na regalo ang inyong matanggap. Minsan pa sana sa mga oras na to ay merong makatanggap ng regalo ng kaligtasan mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa marahil sa matagal nang ipinapanalangin ng iglesia ay yung magkaroon tayo ng karagdagang pastor o elder. Ay kung iisipin natin, kalooban naman ito ng Diyos. Pero bakit hindi pa rin ito pinagkakaloob sa atin? Ay isipin nyo na kung ang bagay na ito ay masasabi natin kalooban ng Diyos, pero hindi pa ipinagkakaloob sa atin, papaano pa ang hindi niya kalooban? Ganyan sana natin makita na maging sa paghingi natin sa Diyos, makita natin ang Kanyang kalooban. At alam ng Diyos kung anong makabubuti sa atin. Hindi sa lahat ng sa tingin natin ay mabuti sa atin, ay mabuti sa atin. Kaya sa tingin ko ay napakaganda ng hymno na ating aawitin ngayon bilang tugon, gaya ng sinabi sa talatang 2, akayin sa iyong katotohanan, sa kamali ay huwag pabayaan, sa kahalingan o sa ibang salita ay sa kalayawan at sa kahangalan, bigyan mong aming kailangan. Bilang tugon, awitin natin, aming Ama, kami po'y gabayan. Patakila namin Diyos, aming mapagbiyayang Ama, minsan pa nga po, kami nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na to. Kami ay napaalalahanan na hindi kami maghangad ng mga bagay sa mundong ito. Mga bagay na marahil para lamang sa aming sariling kasiyahan, mga bagay na marahil gusto lamang ng aming laman. O Diyos, tunay nga na kami ay hindi ligtas sa mga tukso sa aming paligid o kahit pa sa aming nakikita sa aming kapatid sa loob ng iglesia na marahil dahil wala kami ng isang bagay na yon ay kami ay naghahangad nito. O Diyos, nawa ay iligtas niyo ang aming mga puso, aming mga isipan sa mga bagay na ito. Matuto kaming masiyahan sa mga bagay na yung ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa
katotohanan na kung kami man ay hihingi sa iyo, ikaw ay handang magbigay sa amin sapagkat mabuti kang Diyos. Ngunit iyon ay para sa aming kabubuti, di sa aming ikasasama. Kaya sana makita pa rin namin sa aming mga sarili, ang aming mga hihingin sa iyo, O Diyos. Makita namin ang iyong kalooban sa mga bagay na ito. Mga bagay na magdadala sa kapurihan ng iyong pangalan. At salamat po, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita at salamat sa paalala din na kami ay tumanggap ng higit na regalo. At yun ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Isang regalo na hindi mapapantayan ng anumang bagay sa mundo, kahit pa ng kayamanan. At nawa ay ito yung magbunsod sa amin na makontento sa mga bagay na meron kami, pinagkakalob niyo sa amin. At nawa ito rin yung isang bagay na mapakahangarin ng sino man na narito na aming makasama na wala pa sa iyong biyaya. Panginoon, naway pakahangarin nila ang regalo na iyong ipinagkakaloob, binibigay ng libre sa sino mang kikilala at mananampalataya sa iyo. Panginoon, nawa sila man ay iyong iligtas kahit sa mga oras na ito. O aming Ama, salamat sa mga oras na ito, tunay na pinupuri ka namin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.